Isang pagpapalang hapon ang na naman po ang ating pagsasaluhan sa ating Grace Everyday, no? Devotion po natin sa hapon. At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil patuloy na tayo iniingatan. Yung pagpasalamat natin sa Panginoon na tayo ay kanyang pinoproteksyonan at pinagpapala. Samantalahin po natin yung pagkakataon na ito na tayo po nakakarinig ng malaya. Ang salita ng Diyos ay malayang naipapahayag at malaya po nating naririnig. Yun lamang po mga kapatid at huwag po kayong magsasawa sa pagsubaybay. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na kami po ay yun yung pinagsama-sama. At salamat po sa inyong mayamang biyaya. Lagi sa tuwina, Panginoon, laging nararanasan namin. Marami pong salamat, Panginoon, sa pag-iingat nyo sa aming buhay. At higit sa lahat, patuloy nyo po kaming binibigyan ng pagkakataon ng tsansa na lumago at maranasan lumago at lumalim pa sa pananampalataya. Lumawak ang pagkakilala sa iyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating paksa po ngayon mga kapatid patungkol sa saserdote. Saserdote, salitang saserdote. Sa Biblia po meron tinatawag na pinakapunong saserdote, punong saserdote, at saserdote. Sila po yung naghahandog sa Diyos taon-taon para sa kasalanan ng tao. Sila po yung pumapasok sa loob ng templo, sa dakong kabanal-banalan, at sila po yung binigyan ng karapatan para mamagitan sa Diyos at sa tao. Yan po ay panahon ng lumang tipan. So, sa bagong tipan po, ating pong ipapaliwanag sa inyo na si Jesus po ang dakilang saserdote. Hindi po pinakapunong saserdote, dakilang saserdote. Iba po kasi ang Panginoon dun sa mga saserdote ng lumang tipan. Sila po yung, ang bawat saserdote po, sabi dyan ay tao din na nagkakamali, nagkakasala. At sila po ay namamatay. Pag namatay po sila, papalitan sila ng ibang tao, magiging saserdote, at sila po ay maglilingkod sa templo. So, punta po tayo sa lumang tipan, si Melchizedek, nung panahon ni Abraham. Siya po ay hari ng Salem sa chapter 7 po ng Hebreo. Hebreo chapter 7 hanggang chapter 8 ay ang tinutukoy po dito ay yung pagiging saserdote ng lumang tipan, mga saserdote ng lumang tipan. At nung bagong tipan ay si Jesus, ang dakilang saserdote. Sabi dito sa chapter 7 verse 1, itong si Melchizedek ay hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos nang pabalik si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari at sinalubong siya ni Melchizedek. Sinabi sa kanya, pagpalain ka ng Panginoon. Si Abraham po ay dinigma ni Abraham yung mga hari nung panahon na yon. Iniligtas niya yung kanyang pamangkin na si Lot. At dahil po doon ay nasamsam ni Abraham yung mga ari-arian ng kanyang mga sinakop. At dahil po doon, yung ikapu daw ay ibinigay niya kay Melchizedek na pinakapunong saserdote o hari ng Salem. Sa lumang tipan po, sila po yung binigyan ng karapatan ng Diyos na magandog. Sila po yung sa kanila po ibinibigay yung ikapu, sila po yung naglilingkod sa templo, sa dakong kabanal-banalan, sila po yung nakakapasok lamang doon. Wala pong iba nakakapasok doon kundi yung pinakapunong saserdote. So, ito nga po si Melchizedek.
At ngayon po sa bagong tipan po, malaki na po yung pagbabago. Kasi nga po sabi po natin, ang lumang tipan, ang mga saserdote ay nagkakasala rin. Namamatay at hindi po sila po ay may kapintasan din. Pero ang kagandahan nito si Jesus po na naging dakilang saserdote. So dakilang saserdote. So yung mga sa lumang tipan, mga saserdote lamang po, pinakapunong saserdote, punong saserdote, pero sa ang ating Panginoon ay dakilang saserdote. Ito po basahin natin sa chapter 7, verse 21. Sabi rito, ngunit sumpa siya nang gawin niyang saserdote si Jesus ayon sa sinabi ng kasulatan. So ang Diyos Ama ay sumumpa sapagkat ang gusto niyang maging saserdote ay ating Panginoon. So yung mga saserdote noon ay hindi sumusumpa ang Panginoon. Sa kanyang anak, si Jesus lamang po ginawa ito. Sabi po dito, ngunit sumumpa siya nang gawin niyang saserdote si Jesus ayon sa nasusulat sinasabi ng kasulatan, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay saserdote magpakailanman. Si Jesus po ang tinutukoy, sabi po rito. Dahil kay Jesus tayo nakatitiyak na isang taong lalong mabuting tipan. Dati maraming saserdote ang naghahalili-halili sapagkat namamatay sila at hindi na nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinhan o hindi siya mapapalitan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga diyan, lubusan siyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Isipin niyo po ang pagkakaiba ng saserdote ng lumang tipan at saserdote ng bagong tipan. Ang mga saserdote ay pinapalitan pag sila'y namatay. At sila po ay may kapintasan. Yun po ang mga saserdote ng lumang tipan. Pero hindi po sila tumatagal. Samantalang ang ating Panginoon, sumumpa ang Diyos Ama na siya ang saserdote magpakailanman. Sabihin, wala na pong ibang saserdote. Noong panahon ng lumang tipan, papalitan sila, halinhinan po sila. Pero ang ating Panginoon, wala na pong higit pa sa Kanya, sa Kanyang pagkasaserdote. Okay, basahin po natin ulit. Sabi po rito, sa chapter 7 verse 20, si Jesus kung gayon ang dakilang saserdote nakatutugon sa ating pangangailangan. Yun ang pagkakaiba ng ating Panginoon. Nakatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi na siya katulad ng ibang saserdote, hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang magandog pa ng mga hain araw-araw. Una para sa sarili niyang kasalanan, at pagkatapos ay para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghahandog si Jesus at yan ay magpakailanman. So yung po nga saserdote ng lumang tipan, bukod siya ay nagkakamali, naghahandog rin daw po siya para sa kanyang kasalanan at bukod sa mga kasalanan ng tao. Samantalang ating Panginoon, isang beses lang naghandog at yun ay magpakailanman. So malaki yung pagkakaiba, no? So dahil nga po ang ating Panginoon ay walang kapintasan at mataas pa raw, yun ang pagkakaiba, pag kinumpara, no? Mataas pa sa kalangitan ang pagkasaserdote ng ating Panginoon. Kaya nga po dito sa Hebrew chapter 8, talon po tayo sa 8 verse 7. Kung walang kakulangan ng unang tipan, hindi na sana nangailangan ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan at kanyang sinabi,
Darating ang araw na ako'y makikipagtipan ng panibago sa bayang Israel, sa angkan ni Juda. Hindi tulad ng pakikipagtipan ko sa kanilang mga ninuno, nang akayin ko sila mula sa Ehipto, hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin. Kaya sila'y pinabayaan ko. So, yung panahon ng lumang tipan, ang lahat ng mga saserdote ay may pagkukulang. Lahat, pati yung batas noon ay may pagkukulang. Kaya sabi ng Panginoon, nagkaroon ng bagong tipan at yun ang ating Panginoong Jesus. Kasi alam niyo po, palawakin po natin, si Jesus nasa kanya na lahat eh. Siya yung pastol. So hindi lang, pero mula sa pagiging alipin, naging pastol, naging guro. So ibig sabihin mga kapatid, mula sa dinaanan ng Panginoon lahat. At ipinaliwanag ni Apostol nung sumulat ng Hebreo na siya yung dakilang saserdote na hindi na papalitan magpakailanman. So ang Diyos ay nagtatalaga ng mga saserdote sa lumang tipan, pero si Jesus ay siya ay sumumpa at sinabi niya si Jesus ang saserdote magpakailanman. Siya daw ay makatutugon sa pangangailangan ng tao. Alam niyo kung bakit? Pagkakaiba, ang laki ng pagkakaiba. Yung saserdoting nagkakamali, nag-aalay pa siya para sa kanyang sarili pag siya nagkasala. Samantalang ang Panginoon, kailanman ay walang bahid kasalanan, siya'y banal at makatutugon sa lahat ng pangangailangan ng tao. Lahat ng pangangailangan ng tao, sinabi diyan, ay makatutugon ng Panginoon. Samantalang ang saserdoting ng lumang tipan, pag sila namatay, papalitan na ulit sila ng panibago. Ganun din ulit. Pag namatay ulit, papalitan ulit ng bago. Samantalang ang ating Panginoon, siya magpakailanman at wala po maaaring pumalit sa kanyang pwesto. Yun po ang pagkakaiba ng lumang tipan at bagong tipan. Sabi diyan, makikipagtipan ng Diyos ng panibago at ito nga ang ating Panginoon. Marami pang binanggit patungkol sa ating Panginoon. Siya ay tagapamagitan. Hindi rin bagamat ito sa saserdote, sa pagiging dakilang saserdote. Sa lahat ng pangangailangan ng tao, si Jesus lamang ang makatutugon. Sinabi na diyan po. Ang problema mo ba ay kaligtasan? Hindi kayang ibigay ng saserdote yan sa lumang tipan. Ang ating Panginoon, kayang ibigay ang kaligtasan. Pagpapawalang sala. Pangako, kayang ibigay yung pangako, kayang tuparin yung pangako. Lahat po ay nasa ating Panginoon. Dapat po natin makita yung pagkakaiba ng saserdote, ng lumang tipan at ng bagong tipan. Yun lamang po mga kapatid, tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po. Patuloy po, Panginoon, na inyo pong paunawa sa amin na sa lahat ng bagay kayo po ang aming maaasahan. Kayo po ang makapagbibigay, makatutugon at tanging makasasagot ng problema ng tao. Anuman ang problema ng tao, Panginoon, kayo po lamang ang makatutugon nito. At kaya niyong ibigay, maging imposible, Panginoon. Imposible sa tao ay posible sa Diyos. Salamat po, Panginoon, sa inyong tipan sa amin. Kayo po'y nakipagtipan sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus. At sa mayamang biyaya sa habag ng aming Panginoon ay patuloy po na nabibigyan po kami ng tsansa at nauunawaan po namin at kami malayang makalalapit sa inyo, Panginoon. Marami pong salamat sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng aming pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.